ng eleksyon 2010, isa siya sa pinakabagito konsehal gustong maging presidente ng Republika. Si JC De Los Reyes, ang pagsabak daw sa politika para ring pagluluto. Si Olongapo City Councilor JC De Los Reyes, abala sa pamamalengke, mamimili raw siya hindi ng mga boto, kundi ng mga rekado sa ihahanda niyang putahe. Nasa dugo raw niya ang pagiging kusinero dahil negosyo ito ng kanilang angkan. Kaya kahit bagito raw siya kung ituring sa larangan ng politika, pagdating sa kusina, isa raw siyang veterano. Ang kanyang lulutuin, roasted pork loin with parmesan crust at tomato basil pasta. Hindi ito recipe ng nanay ko nor lola ko. Kaninong recipe? Sa side ng asawa ko at yung Italian background niya. Kasi she's half Brazilian. Mukhang at home nga si JC sa kusina. Alam ang kanyang bawat hakbang. Una muna niyang pinahira ng olive oil ang lomo o pork loin. Sunod na tinimplahan ito ng bawang, asin at sibuyas. JC, meron bang pagkakahalintulad o comparison yung pagluluto at saka yung pagsabak mo dito sa election 2010? Well, ang leader natin sa 2010, dapat para nagluluto yan para sa sambayan ng Pilipino. Kailangan may pagmamahal. Cover it with foil and then we put it in the oven to roast it. Sunod niyang inihanda ang sauce ng tomato basil pasta na perfect running mate daw ng roasted pork loin. Yan. Pepper. Kailangan ng spice sa politics, Right. diba? At ngayon, yung asin. Tapos, Tomato sauce. Yung tomato sauce na, yan. When it has simmered, you put the diced tomato And then the basil. The basil. Okay. So we just leave it. After 45 minutes, halos naluto na yung loob. Tapos lalagyan na natin ang crust. So we go back to olive oil. We spread the Parmesan cheese. Para may crust siya, Yes. malutong-lutong. Hindi naman to kamahalan na meal. Pwede nilang gawin to for their Noche Buena. Paano yun? Magpapasko kayo na dalawa ang kandidato for president sa inyong pamilya. Ang maganda kay Senator Gordon, sport lang siya. Kasi, Jessica, may sinusulong tayong prinsipyo na higit pa sa mga nagawa niyang mga kagandahan sa politika. Bagamat mahirap, minsan masakit, naiintindihan naman niya. At ganun talaga ang politika. Ayan, expert ka talaga dyan. Yan ang papel mo sa pamilya nyo, I'm sure. Mag-carve. Pag napanood to ng mga in-laws ko sa Brazil, matutuwa sila dahil. Wow, itsura pa lang, masarap na. Well, yung presidente parang nagsuserve ng pagkain. Oo nga. Dapat may pagmamahal, dapat yung binibili niya sa palengke, yung talagang pinili niya. Yung pork, masarap. Kasi yung timpla niya tamang-tama. Yung asin at saka yung paminta. At saka yung Parmesan cheese. Na lalasahan mo yung halo-halo ng spices. Tapos may konting lutong dahil dun sa keso. Right. You did justice to your wife's recipes. Thank you. Sa food, okay. Pero sa politics, hindi pa sigurado. At sa darating na eleksyon 2010, iba naman daw ang kanyang ihahain. Kumbaga sa computer, rini-reset natin o rini-reformat natin ang bayan. Kailangan ng bagong pasok na idealismo. Sa mga investigasyon sa Senado, kilala siya bilang isa sa mga matinding manggisa ng mga witness. Pero dito sa kanyang bahay bakasyonan sa Subic, mahilig pala siyang mag-ihaw. Si Senator Richard Gordon may niluluto. Kung sa Senado, panggigisa ang kanyang specialty. Hindi niyo pwede sabihin, sinasign ko itong order ng court. Pagkatapos pag hiningi ko, ayaw nyo. Nagpapakita na kayo umiilag. Pagdating ng bahay, pag-iihaw ang pinagkakaabalahan ni Senator Richard Gordon.
sugpo, talakitok, barbecue, hamburger. Wow, talaga ho bang nagluluto kayo? Alam mo, lumaki ako sa restaurant. Oh, Ang nanay ko, 4 na restaurant. Pero nung araw, tiga kain ako, tiga sigaw ng order. Bata pa lang daw si Senator Gordon, pagluluto na ang pinagkakaabalahan ng kanilang pamilya. Senator, ano nabibigay sa inyong value ng pagluluto? Patience. At saka siyempre, the satisfaction na hindi mo iniisip yung ibang problema. How does it compare? Gawa- Grilling fish or burger patties or prawns to grilling the witnesses sa Senado? Masarap mag-grill pagka sinungaling. Ang daming paminta niyan, Senator. Bali- Feeling ba kayo sa paminta? Medyo. I like spicy food. I like spicy food. Nung nagharap na kami sa mesa, naging mas seryoso ang aming usapan. Kung tao ay nakakapagbagong buhay, bakit di ang bayan? Panahon na, go na ako. Bakit po kayo nagpasya na tumakbo napaka-crowded, napakarami hong tumatakbo? This is the best time to run. Ang Kongreso at Senado is not the breeding ground for executives. Ang presidente ay executive, kailangan may experience ka. I have had 13 years as mayor of Olongapo. Dahil sa pamumuno ni Gordon noon bilang chairman ng SBMA o ng Subic Bay Metropolitan Authority, na isalba ang iniwang base militar ng mga Amerikano. Ngayon, isa na itong free port at tourist destination. What do you think is yung pinakamalakas na mensahe ng Subic? Huwag tayong papaunano sa takot. Kakayanin natin yan kung gusto natin. Mahusay tayo mamaya. Dahil diretso ang init ng apoy sa pagkain kapag iniihaw, straight to the point din ang aming balitaktakan. Well done. Are you winnable? Ang dami hong tumatakbo. Hindi ba kayo... Hindi ako takot eh. No, you have to earn the presidency. Kailangan talaga, you deserve the presidency. Ikaw ay star power? Sorry, nasubukan ka na. Hindi na stop ang kailangan namin. Kailangan namin, liwanag na. Hanggang mauwi ang aming usapan sa kanyang kadugo na makakalaban niya sa karera patungong Malacanang. Pamangkin nyo tumatakbo rin for president, JC De Los Reyes. Yeah. Pamangkin nyo, anak ng kapatid nyo. Yes, and I love him. What do you feel about that? I'm proud of him. Why? That proves that hindi kailangan yung dynasty na kwan. If he wants to run, and he feels he can do it, kahit na anak ng karpentero, kahit na pamangkin ko, if you want to run, go ahead. Give it your best shot. Subok na raw ang bilis at tapang ni Senator Gordon sa mga kalamidad. Kaya't anumang unos ang dumating sa kanyang kandidatura, kakayanin din daw niya. Paano po, Senator, if you don't succeed? May backup plan na ho ba kayo? I'm there to win. And that's why I have a good vice president, si Bayan. When did you ever have two presidents and vice presidents who are perfect for one another? Christmas message po sa ating mga kababayan, Senator. And never lose hope. Kakayanin natin lahat yan. Lalo na kung marunong kayong pumili. Sabi nga na rin na Descartes, I think, therefore, I am. Nag-iisip ako, kaya ako ay ganito, isang taong may dangal at may dignidad. Susunod, Hindi man siya kaaya-ayang tignan,